Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong article published by Manila Bulletin Business. Citing the need to finance the country's 6.793 trillion national budget for 2026, the Philippines has returned to the global debt market with a triple tranche offering of United States dollar denominated global bonds. In a statement issued on June 16, the Bureau of Treasury said the offering includes a 5.5-year to 10-year tranches as well as a top of the existing 5.750% $2051 bonds originally issued in January 2026. Ayan. So, title, Marcos Administration Borrowing Again from Global Markets. Ayos! The best administration so far. Magkano na ba ang utang natin as of now? Sinerch ko sa Google, ang sinabi is 18.16 trillion pesos. Kailang yung mga una kong nabasa, last month ata, ang figure sinasabi 18.49. I don't know kung alin. Basta nasa 18 plus, 18 trillion plus na ang utang ng ating bansa. At ang mga economists, they are projecting by the end of 2026, magiging 19 trillion na ang utang ng ating bansa. So, wala namang problema ang mangutang sana. Kasi, yung mga mayayamang negosyante ngayon, karamihan yan nangutang eh. Kasi kailangan mo ng puhunan. Basta lang may invest mo ng maigi yung utangin mo, most likely aasinto ka. Kaya, ganyan din ang gobyerno, mangutang, i-invest sa infrastructure, services at iba pa, in return, mas lalong uunlad ang ekonomiya. Ganon sana. Kailang, itong administrasyong ito, alanganin. Noong kay Tatay Digong, nangutang. Halos dumoble ang utang ng bansa. Panahon ni Tatay Digong. Ang alam ko is 6 trillion pesos ang utang na minana ni Tatay Digong from Aquino administration. Nung umalis siya sa pwesto, naging 12 trillion. So nakautang siya ng 6 trillion in 6 years. Saan naman dinala? Build na up to now pinapakilamangan na ng mga marami yung mga kalsada, tulay at iba pang infrastruktura. Maraming yung makikita mo ba ang saan ginastos ang mga inutang ni Tatay Digong. Yun na lang survival natin sa pag-survive natin sa pandemic. Yun ang makikita. Ang problema ngayon, wala pa nga 4 years eh. O sabi na, 4 years. In 4 years, itong administrasyong ito, umabot na ng 7 trillion ang utang. Saan dinala? Flood control. Halos wala akong makita na major infrastructure projects nga natapos ng administrasyong ito. Kaya pati yung Bukana Bridge sa Davao, inaangkin nila na legacy project daw nila. So, yan po. Diyan magaling ang administration nito, utang ng utang na hindi naman masyadong napapakinabangan. Okay, tingnan natin ang reaksyon ng taong bayan. 6,000 ang nag-react. 3,400 ang tumatawa, 2,100 ang galit, 212 ang umiiyak, 186 lang ang nag-like. So, 99% sa nag-react, galit, hindi masaya, tumatawa,
sa ginagawa ng administrasyong ito. Okay lang yung, ulitin ko, mangutang ka na ibuhos mo para maibalik ang serbisyo sa katauhan, okay lang sana. But what they are doing now is instead na bayan babangon muli, anong nangyari? Bayan bumabaon muli. Papunta tayo sa kumunoy sa kahirapan. Basa tayo mga comments. Migs Juan, pinalulubog na talaga ang Pilipinas. Nida Galyosa, again, nindot ni himuing Prime Minister. Mark Sorabore, wag nyo nang pautangin yan. Rizaldi Tumagan, at ang tanging hiling niya after his term, ipagpapatuloy ng papalit sa kanya ang kanyang nasimulan. No way. Dahil wala siyang magandang nasimulan. Bernadette, utang na naman, grabe ka, hayok ka sa salapi. Francis Lopez, pambayad na ba to sa mga gang? JC Baumbing, puro ka na lang hiram. Hirap na kami sa pagbabayad ng tax tapos wala namang matitinong projects. Correct. Ano ba yun? Yung magandang project sana na simulan ni Tatay Digong, yung Metro Subway, para hindi na tayo matraffic, ang train dadaan na lang sa ilalim ng lupa. Supposed to be, matatapos na yan ng 2028 kung pinunduhan lang ng tama. Hindi. May utang tayo. Yung internationally funded yan eh. Kailang may counterpart. Example, 1 billion na galing sa foreign banks, 1 billion din galing sa Pilipinas. Sana. Kailang yung budget para sa mga ganitong subway, mga flagship projects, nawawala. Dinadala sa flood control. Yun ang problema sa administrasyon ito. Kaya halos wala silang maipagmalaki na major infrastructure projects nga nagawa. Kaya tignan nyo ang kanilang satisfaction, net satisfaction rating, sobrang baba. Negative 15% sa Pulse Asia, sa SWS, negative 13%. Yan po, ang pinaka-best president sa Pilipinas na nagkaroon tayo. Mabuhay ang Presidente Bongbong Marcos Jr. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talanding ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin niyo ang video na ito. Subot na gyud ang yero ni tatay. Salamat tayo sa imong balay na. Buslot na. O karon mo na ni kadagko sa buslot sa balay ni ante nga mga dagko na kaayo ang buslot sa ang ato nga yero. Mga dagko na gid kayo ang buslot. Kaping 30 sa bahay. 34. Ipang sapaw-sapaw lang nga yero. O karon ante pila na gani ni katuig ang inyong balay? 34 na. 34 na katuig. Oo. Mo ngay ngani na iyang itsura. Oo. Oo. So dugay-dugay na gyud. Ngano man ante sa kadugayon na sa inyong yero nga inani nang itsura wala gid mo nakapuli og atop. Gakon man pili man si angkol mo sakit gahanguson. Wala ni kusog. Tay gakamangra. Oo, so wala gyud mo ipaningkamot. Oo. Oo. Unsa gibati day nimo kol? Gahanguson siya So dili na ka kinsa ka pangita sa inyong konsumo? ang among mga anak ra. Ang mohatag sa inyo ha. Oo.
Amot-amot ra sila. Magamot-amot lang sila. Oo. Kaya kung di Oo. may amutan, wala namang yun. Mm. Salamat migda ko kay gatag sa samo sa Ginoo nga hatagan mi among kuan. Gaya to sa among balay. Mm. So Kung sala. wala mi maggahom nga naay among ikalipay aning Pasko. Mm. Salamat gyud. Salamat kaayo. Salamat kayo.